Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata natulala na lang si Lu Hao sa mga naririnig niya kay Master Xiang Wentian at kay Senior Brother Mu Feifan na tapos na ang tinuro nitong teknik. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay tinignan ni Lu Hao ng maigi ang ginawa ni Master Xiang Wentian at nakita niya na isang normal na bilog lang ito. Nasabi na lang niya habang nadidismaya na ano ang dapat kong mapagtanto mula sa isang bilog na ito. Sinabi naman ni Mu Feifan na Master parang iniisip ni Hao na ito ay sayang, dagdag pa ni Master Xiang Wentian na nako, sobrang tanga, bilang kanyang Master nahihiya ako. Nasabi pa nga ni Lu Hao na kung anong klaseng supreme skill ito. Sinabi ni Master Xiang Wentian kay Lu Hao na bata, gayon paman, ito ang aking obra maestra, Tai Yanfeng's ultimate skill. Ang Tai Yun Sanhua. Kinuha ni Master Xiang Wentian ang veins at sinabi niya kay Lu Hao na pwede kang pumunta kahit saan mo gusto para sa future training mo, isa lang ang kondisyon ko. Ibig sabihin, hindi ka maaaring gumamit ng ibang paraan, tanging ang iyong mga mata lamang ang makakita sa pag-usbong ng binhing ito para sa akin. Kapag naabot mo ito, ay pwede ka nang umalis. Sinabi naman ni Lu Hao na upang makita, ang pag-usbong ng isang inihaw na binhi. Ito ay imposible di ba? Makalipas ang 3 araw, sa loob ng outdoor courtyard ng Tai Yunfeng, ay halos nilumot na si Lu Hao sa kadahilanang hindi pa din niya maunawaan ang sinabi sa kanya ni Master Xiang Wentian na inabot na siya ng 3 araw. Maya-maya pa ay bigla siyang umiyak na sabi pa nga niya na hindi ko moari. Luto na ang sitaw, paano kaya ito sumibol? Maliban na lang kung ito ay makakabalik sa dati nitong estado bago ito inihaw. Ngunit natigilan siya sandali nang mabanggit niya ang sinabi niya na kung ito ay babalik. Kaya naman nang mapagtanto niya ito ay biglang nabuhayan ang ating bida na sabi pa nga niya na naiintindihan ko na kung ano ang kinakatawan ng bilog ngayon. Ilang sandali lang din ay sinubukan niya na ito at nagkaroon nga ito ng reaksyon sa kanyang buong katawan at sa buong paligid. Kaya ang Tai Yun Sanhua ay hindi isang partikular na martial art technique kung tutuusin. Ngunit ang pangunahing prinsipyo ng paglikha ng may raid techniques. Ang lahat ng bagay sa mundo ay magkakaugnay, at 1,000 pagbabago ang posible. Hanggat maaari kong maunawaan mula sa lahat ng bagay sa mundo at pagnilayan ang mga ito. Maiintindihan ko na ang napakaraming pamamaraan ng martial arts sa pamamagitan ng Tai Yun Sanhua. Tuwang-tuwa ang ating bida dahil nagkaroon na ng resulta ang ilang araw niyang pagsusumikap, na maunawaan ang lahat. Kaya naman napatingin siya sa bin at sinabi niya na sige, magsimula tayo sa bin na ito at tingnan kung naiintindihan ko ang isang bagong diskarte. At makalipas ang 2 araw, si Mu Feifan ay nagmamadaling tinatawag si Master Xiang Wentian. Sinabi naman ni Master Xiang Wentian habang inaantok pa ito na kung ano ang nangyayari, nakangiti namang sinabi ni Mu Feifan na syempre, si Hao, na kinumplito niya na. Nang makita ni Master Xiang Wentian ang ginawa ni Lu Hao ay nanlaki ang kanyang mata at hindi agad nakapagsalita. Nasabi pa nga ni Mu Feifan na sabi ko naman sa iyo, nakakaiba talaga ang batang iyon. Maya-maya pa ay nagsalita na si Master Xiang Wentian na sabi pa nga niya nakahanga-hanga. Ang antas ng kaliwanagan na ito, maaaring naabot ng batang ito ang mas malalim na antas ng pangunawa kaysa sa aming dalawa. Kaya naman dali-dali niyang tinanong si Mu Feifan kung nasaan si Lu Hao, sinabi naman ni Mu Feifan na wala na siya. Nagtungo na siya sa Silver Sea Desert. Sinabi lang na huwag mag-alala. Ang ginawa ni Lu Hao ay isang mataas na antas dahil ang liwanag ng bulaklak ay mas kakaiba kumpara sa mga normal na baguhan, dahil si Lu Hao ay mayroong mas mataas na antas na pangunawa. Natawa na lang si Master Xiang Wentian na sabi pa nga niya na talaga, ang batang ito ay napakamatyaga na makipagsapalaran. Pero dahil natuto na siya ng Tai Yun Sanhua, nakakaasa ako. Sinabi pa nga ni Mu Feifan na Master, sinabi ko naman sa iyo dati. Ang kanyang Tai Yun Sanhua ay maaaring ang pinakamalalim sa atin. Maya-maya pa sa labas ng perimeter ng Changkui City, ay nandito na ang ating bida. Habang nagmi-meditate siya ay naisip niya na ang Tai Yun Sanhua ay tunay na katangi-tangi, hindi ba?
Ang Taiyuan San Juan na naiintindihan ko sa ngayon ay nagbibigay daan sa aking hindi nakamamatay na mga pinsala na automatikong gumaling. Dagdag pa niya habang hawak-hawak ang materialization na ngayong may ganitong teknik na ako, wala akong dapat nakatakutan basta't hindi ito nakamamatay na pinsala. Naalala niya ang pang-aabuso ng kanyang clan na sabi pa nga niya na Lutianian. Sinaktan mo ako noong nakaraan, ngayon ay oras na para sa pagbabayad. Ngunit sa kanyang malalim na pag-iisip ay may isang palaso na patungo sa kanya. Mabuti na lang at naiwasan niya agad ito ng bahagya kaya naman sa kabutihang palad ay hindi siya tinamaan nito. Kaya naman napatingin siya sa direksyon kung saan nagmula ang palaso. Tumawa ng malakas ang isang hangal na sabi pa nga niya kay Lu Hao na isa kang baliw, hindi ko inaasahan na maglakas loob ka pang bumalik dito. Hindi mo ba alam na ang clan leader ay pinaghahanap ka upang paslangin? Naisip naman ni Lu Hao na si Luliang ang lalaking ito ay dating nakikipagsabuatan kay Lu Zayolin at nagdulot sa akin ng maraming problema. Dagdag pa ng hangal na ikaw na nasa Qi condensation second stage na sinayang, ang tulad ni Lu Zayolin noong mga nakaraan. Panoorin kung paano ako maghihiganti para sa kanya. Ang hangal na ito ay si Luliang at nasa tuktok ng yugto ng Qi condensation. Lingid sa kaalaman ng mga hangal na si Lu Hao ay nasa antas lang ng Qi condensation hanggang ngayon, ngunit ang ating bida ay nasa Saint Martial Realm, na hindi pa kasama ang mga natutunan niyang abilidad at ang kanyang Divine Dragon. Naisip din niya na upang maging ligtas, hiniling sa akin ng matanda na magsama ng ilang tunay na dalubhasa sa Qi Realm mula sa pangunahing angkan. Sumugod ang hangal ng walang pag-aalinlangan sa pag-aakalang mabilis lang niyang mapapaslang si Lu Hao, nasabi pa nga niya na aalis ka sa buhay mo dito ngayon bata. Kalmado namang nag-aantay si Lu Hao na makalapit ang hangal. Nasabi pa nga ni Lu Hao na dumating kayo sa tamang oras. Dagdag pa niya na iniisip ko palang nawala akong dalang regalo kay Lutianian. Sa bilis ng ating bida ay nagulat ang hangal na si Luliang nasabi pa nga niya na ano ito sobrang bilis. Sa takot ng hangal ay sinabi niya kay Lu Hao na tika sandali lang. Na dinaanan lang naman siya ni Lu Hao. Habang nanganginig sa takot ay nasabi na lang niya na sobrang bilis, hindi ako makagalaw ito ba ang dumi ng Gangchi. Lalong tumindi ang kanyang takot nang makita niya si Lu Hao na mabilis na napaslang ang mga nasasakupan niya. Nasabi pa nga niya na paano ito posible. Ang mga taong ito ay dalubhasa lahat sa True Qi Realm, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa ikatlong antas na. Sa kanya ba talaga ang dumi ng Gangchi? Hindi kaya nakarating na siya sa Saint Martial Realm. Dagdag pa niya habang nanginginig sa takot na hindi, ito ay ganap na imposible. Ilang sandali pa habang nasa ilalim siya ng kanyang pag-iisip ay nagulat siya nang magsalita si Lu Hao sa likod niya, nasabi pa nga ng ating bida sa kanya na hindi ba't nandito ka para ipaghiganti si Lu Zayolin. Dagdag pa niya na hindi ako makatayo kahit anong pilit ko. Tara na, sabay na tayong puntahan si Lutianian. Oras na para ayusin ang puntos sa pagitan niya at sa akin din. Takot na walang magawa ang hangal na si Luliang. Sa kabilang banda naman sa Lu Family Mansion, ay nandito ang hangal na si Lutianian at ang kanyang babae na pinag-uusapan nga nila si Lu Hao. Nagtanong ang babae kay Lutianian na ito ba ay talagang magandang ideya. Sinabi naman ng hangal na kung hindi dahil sa pamilya ko na si Shaolin ang pinatay ng Lu Hao na iyon, hindi ko na kailangang magpatuloy. Naisip pa nga din niya na pero ngayon lang ako nakatanggap ng mensahe ng kalapati ng carrier na nagbubunyag ng kinaroroonan ni Lu Hao. Tiyak na ang hayop na Lu Hao ay dapat napatay na ngayon. Ngunit habang nasa ilalim siya sa kanyang pag-iisip ay may biglang tumagos na hangal sa kanyang silid. Humagalpak sa sahig ang hangal na si Luliang sa ginawa ng ating bida. Naikinabigla naman ng dalawa, at si Luliang naman ay tuluyan nang binawian ng buhay sa harap nilang dalawa. Pinagpawisan ang hangal na sabi pa nga niya na ito ay si Luliang ano ang nangyayari. Hindi ba't pinangunahan niya ang mga lalaki para hulihin si Lu Hao? Nagsalita naman si Lu Hao sa labas na sabi pa nga niya na clan leader Lu, umaasa ako sa iyong maayos na kalagayan. Dagdag pa niya habang naglalakad papasok ng silid na binabati ka ni Junior Lu Hao, gulat naman ang hangal nang makita niyang si Lu Hao nga ang nasa kanyang harapan. Nasabi pa nga niya habang pinagpapawisan ng husto sa takot na paano ito posible, hindi ka papatay. Sarkastiko namang sinabi ni Lu Hao sa hangal na sa paraan ng pagsasalita mo,
ay nananatili ka pa rin sa iyong edad, paano ako, bilang isang junior, na mamatay sa harap mo? Galit na galit niyang sinabi na hindi, para harapin ang munting halimaw na ito, gumamit pa ako ng mga totoong Chi Realm expert mula sa pangunahing pamilya. Ano ang naging mali? Maya-maya pa ay sumigaw siya sa labas para tulungan siya ng kanyang mga alagad, ngunit pinigilan naman siya ni Luhaw na sabi na matanda huwag ka nang mag-abala. Dagdag pa ni Luhaw na dahil wala na silang lahat maliban sa'yo. Nagulat ang hangal sa kanyang nakikita. Kaya tinignan niya si Luhaw at naisip niya na ang patayin ang lahat ng aking mga bantay nang hindi gumagawa ng ingay. Kaya naman naisip ng hangal na gumamit ng Chi technique upang malaman niya kung nasa ang antas na si Luhaw. Laking gulat niya nang makita niyang si Luhaw ay nasa antas na ng Saint Martial Realm, nasabi pa nga niya na naabot mo na talaga ang Saint Martial Realm. Maya-maya pa ay tumayo na si Luhaw sa kanyang kinauupuan dahil naiinis na ito sa hangal na si Lu Tianyan. Kaya naman ginamitan na ni Luhaw ang hangal ng domain gang Chi technique, nasabi pa nga ni Luhaw sa hangal na Chief Lu sa pamamagitan ng casual na pagpapakawala ng iyong kapangyarihan para subukan ako ng ganito. Maaari ko bang ituring ito bilang isang provokasyon laban sa akin? Nasabi na lang ng hangal na hindi ako makagalaw ito ba ang domain ng gang Chi? Dagdag pa niya habang nanginginig sa takot na Luhaw, pinag-isipan mo ba itong mabuti? Ang pamilya ng Lu ng lungsod ng Changkoy ay pinagsama na sa pangunahing pamilya. Kung pagbubuhatan mo ako ng kamay, hindi ka bibitawan ni Lu Songshi. Sarkastiko namang sinabi ni Lu Hao na Lu Songshi. Maya-maya ay aayusin ko din ang mga ginawa niya sakin. Dagdag pa niya na Lu Tianyan, kung isa sa alang-alang mo na senior ka pa rin sa aking pamilyang Lu, hindi ko maaaring baliwalain ang kagandahang asal. Sa kasamaang palad, walang alak dito, tsaa na lang ang gagawin ko. Bago pa man maubos ang tsaa ay nakalapit na si Luhaw at hawak-hawak ang kanyang ulo. Sa bilis nga ng ating bida ay bago bumagsak ang baso ay nakalapit na si Luhaw sa hangal na si Lu Tianyan. Galit na isinigaw ni Luhaw na nagpapadala sa'yo sa iyong paraan. Nagmamakaawa naman ang hangal sa ating bida na wag ituloy ang binabalak ni Luhaw. Ngunit ang ating bida ay hindi marunong makinig sa mga tulad niyang hangal, kaya naman mabilis siyang pinaslang ni Luhaw. At nagkalat pa ang dugo nito sa sahig. Sinabi ni Luhaw na mula ngayon, wala ng Lu family ng lungsod ng Changkoy. Makalipas ang 3 araw ay nakarating na si Luhaw sa sekta ng Six City. Habang nasa harap siya ng lungsod ay pinagmasdan niya ito kung ito nga ba ang sekta ng Six City. Nasabi pa nga niya na sa katunayan, kapag dumaan ako dito, mararating ko ang pilak na desyerto ng dagat. Ngunit naabala siya sa kanyang pag-iisip dahil nabangga siya ng isang disciple na agad namang humingi ng tawad kay Luhaw, sinabi ng mga hangal na taga-sekta ng Six City sa disciple na hawakan mo. Huwag tumakbo, talagang sinusubukan mo pang tumakas. Kapag nahuli kita, at hindi kita bibitawan maliban kung papatayin kita. Galit ang hangal na sabi pa nga nito sa disciple na sinasabi ko na sa iyo na huwag kang tumakbo. Nang mahuli nila ang disciple ay ipinag-utos niya na saktan niyo. Talunin sila hanggang mamatay. Ang mga basura mula sa Xuanjian sect ay nangangahas na mang-agaw ng mga bagay sa aking Baisheng sect. Nagulat naman ang mga disciple sa nangyayari kaya naman nagtanong ang isa na kung ano ang nangyayari. Sinagot naman siya ng isa na narinig ko na ito ay tungkol sa isang disipulo mula sa Xuanjian sect na hamarang sa isang bagay na ang Baisheng sect ay nakatutok sa auction. Sinabi naman ng disciple na bakit? Hindi ba sa pinakamataas na bidder dapat ang auction? Halatang nagnanakaw ka. Sumagot naman ang hangal na mayabang na ang iyong Xuanjian sect ay hindi kasing husay ng aking Baisheng sect, ngunit mayroon kang lakas ng loob na hamanin ako. Ngunit natigilan siya nang may biglang humawak sa kanyang balikat, nasabi naman niya na hindi mo ba ako nakikita na may inaayos ako. Pero ang kanyang mga kahangalang sinabi ay napalitan ng malakas na tampal sa mukha, at sa lakas nito ay tumilapon siya ng bahagya. Kaya naman humagalpak ang hangal sa sahig at hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanya ito sa harap ng maraming disciples. Nagulat naman ang mga disciples sa kanilang nasaksihan. Bumangon ang hangal at sinabi niya kay Luhaw na ikaw na maliit na bastardo, saan ka nagmula, na maglakas loob na makialam sa aking mga gawain. Sarkastiko namang sumagot si Luhaw na ako ay walang iba kundi isang hamak na disipulo ng sektang Xianjian, ang iyong minamaliit.
Natawa naman ang hangal nang marinig niya ang dahilan ni Lu Hao na sabi pa nga niya na kung saan ang isang tao mula sa iba pang apat na pangunahing sekta, maaari kong isaalang-alang ito, ngunit basura mula sa sekta ng Xuanjian. Huwag mo akong patawanin. Dagdag pa niya na ang mga alagad ng sektang Xuanjian ay nasa ibaba dito. Ngunit nagalit siya nang mapansin niyang hindi gumagalaw ang mga nasasakupan niya, kaya sinabi niya na ano ang itinatayo tayo niyong lahat dyan, kumilos na kayo at pabagsakin ang mga yan. Sinabi naman ng isa na senior brother, hindi kami makagalaw. Dagdag pa niya na ito ay isang domain ng Qi, siya ay isang master ng Saint Martial Realm. Nagulat naman ang hangal sa kanyang narinig kaya nasabi niya sa kanyang sarili na ano. Isang master ng Saint Martial Realm mula sa Xuanjian sect. Nakikisali din ba ang sekta ng Xuanjian? Nagsalita naman si Lu Hao na sabi pa nga niya sa hangal na ayon sa iyong loika, mas malakas ako kaysa sa iyong lahat. Kaya kung makikipaglaban ako sa iyo, kailangan mo ring gawin ito sa akin. Sa bilis ni Lu Hao ay nagulat na lang ang hangal at sinabi niya na kung ano ang gustong gawin nito. Sumagot naman si Lu Hao na gusto kong maintindihan niyo na ang Xuanjian sect ay hindi dapat na minamaliit, at kasabay nito ang supalpal ni Lu Hao sa katotohanan mula sa sahig. Ngunit hindi pa tapos si Lu Hao sa kanyang ginagawa kaya naman binigyan niya pa ito ng isang malakas na sipa na nagmula sa mga hangal nating mga manunood. At sa lakas ng sipa ni Lu Hao ay natangay pa ang isang hangal niyang nasasakupan. Sinabi ni Lu Hao sa kanila na paano ba yan, gusto niyo pa bang ipagpatuloy ito? Bahagyang kinilabutan naman ang mga hangal sa sinabi ni Lu Hao. Ilang sandali pa ay mayabang na sinabi ng isa na ikaw disciple ng Xuanjian sect. Tandaan mo to ang aming eldest senior brother at ang senior sister ay pupunta dito sa Sixsect City ngayong araw. Ang ginawa mo sa amin ay hinding-hindi makakalimutan ng Baisheng sect. Maya-maya pa ay lumapit kay Lu Hao ang disciple na Bainugbog at sabay niyang sinabi na maraming salamat sa tulong mo junior brother, sinabi naman sa kanya ni Lu Hao na ito ay napakasimpleng effort lang. At dahil isa ka sa mga miyembro ng sekta ay hindi mo na kailangan na magpasalamat. Nagbigay naman ng babala ang disciple kay Lu Hao at sinabi niya na junior brother huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko, bagaman si junior brother ay nakapasok na sa Saint Martial Realm na napakabatang edad. Ngunit dito sa loob ng Sixsect City, ay mas mabuti ng mababa ang iyong profile. Bahagya namang naging interesado si Lu Hao kaya naman agad niyang tinanong na kung bakit kailangan iyon. Ipinaliwanag naman ng disciple na sa mga nagdaang mga taon ang Six Major Sect ay nagpadala ng napakaraming mga core disciples upang maayos ang lugar na ito. Ngayon ang lugar na ito ay pinamumugiran ng mga eksperto kahit saang sulok. Bukod dito ang ating Xuanjian Sect ay mayroon lamang Qi Condensation Realm disciples na maglalakbay papunta dito. Kapag nagkaroon ng problema ay nag-aalala ako na hindi tayo makakatulong. Sa mga sinabi ng disciple sa kanya ay bahagya siyang napapaisip subalit hinayaan niya na lamang ito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa disciple na maraming salamat sa patnubay, senior brother. Sumagot naman ang disciple na kung ganun mauuna na ako, mayroon din akong mga bagay na pupuntahan. Subalit sa isip-isip naman ni Lu Hao na mukhang ang disciple na iyon ay nagpunta dito para din sa Relax Treasure. Dagdag pa niya na mukhang magiging magulo ang biyaheng ito. At magpahinga tayo dito para sa araw na ito at bumili ng ilang mga bagay na ihahanda para sa paglalakbay sa Silver Sea Desert. Ngunit bago pa man siya makaalis ay may biglang tumawag sa kanya, kaya naman napalingon siya dito. Nasabi pa nga nito na brother sandali lang ako si Dugu Jian. Gusto ko sanang makipagkaibigan sayo. Subalit hindi naman siya pinansin ni Lu Hao at sinabi lang niya kay Jian na wala siyang panahon para dito. Natawa naman si Jian sa sinabi ni Lu Hao at sabay niyang sinabi na brother huwag kang masyadong malayo. Dagdag pa niya habang nakaakbay kay Lu Hao na napanood ko kanina na tinuruan mo ng leksyon ang grupo ng Baisheng sect. Ang iyong lakas ay kahanga-hanga, mayroon akong gagawin na oportunidad, baka interesado kang gawin ito nang magkasama tayo. Sa kanyang mga sinabi ay nakatanggap lamang siya ng salita kay Lu Hao na hindi ako interesado, para sa mga bagay ng pagpatay at pandarambong, pumunta sa templo ng assassin. Sa pag-iwas ni Lu Hao ay hindi pa din tumigil si Jian sa pangungulit na sabi pa nga niya na makinig ka muna sa akin. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman siya pinansin ni Lu Hao.
Ngunit may nakaagaw ng pansin sa kanya kaya naman napalingon siya dito at nang makita niya ito ay nanlaki ang kanyang mata. Nasabi pa nga niya na ang taong ito, bakit pamilyar siya sa akin? Ilang sandali pa nang maalala niya ito ay bahagya siyang nag-alala na sabi pa nga niya, na tama siya ang munting mangkukulam, dagdag pa niya na kung anong nangyayari at paano siya nasaktan ng ganito. Tatakbo na sana siya upang iligtas ang kanyang kaibigan. Subalit pinigilan siya ni Gian na sabi pa nga nito, na kaibigan wag masyadong padalas-dalas. Sinabi naman ni Lu Hao na anong ginagawa mo, bitawan mo ako. Sinabi naman ni Gian na bagaman na hindi ko alam kung anong relasyon mo sa munting mangkukulam ng Heavenly Poison Sect. Subalit pinapayuhan kita na wag iligtas ito dito. Dagdag pa niya na nakikita mo ba, ang dalawang tao sa harapan ang tinuruan mo ng leksyon mula sa sekta ng Baisheng. Ang lalaki ay tinatawag na Kang Lang, at ang babae ay tinatawag na Lu Ying. Ang sekta ng Baisheng at ang sekta ng makalangit na lason ay may lihim na koneksyon. Kung maglakas loob sila sa publisidad na atakehin ang maliit na mangkukulam, ito ay dapat na may taktika na pag-aproba ng makalangit na sekta ng lason. Siguro ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Kaya't kung padalos-dalos kang makialam at masira ang negosyo ng magkabilang pamilya, tiyak na magkakaroon ka ng malaking gulo. Sinabi naman ni Lu Hao ano naman kung gagawa ako ng malaking gulo ngayon. Subalit bahagyang makulit talaga si Gian at pilit na pinipigilan si Lu Hao na wag masyadong magmadali. May paraan ako para iligtas mo siya at maiwasan ang gulo sa parehong oras. Sa sinabi ni Gian ay naging interesado si Lu Hao na kung magawa ba talaga nito. Agad na sumagot si Gian na oo naman, ngunit pag natapos ka na sa bagay na ito, kailangan mong makinig sa akin at pag-usapan ang mga bagay sa negosyo. Makalipas ang ilang oras, sa lugar kung saan dinadala ang mga bihag, ay sinabi ng hangal na si Kang Lang na dinala ko na ang gusto mo. Sinabi naman ng matanda na ikaw na munting babae, ngayon nahulog ka na sa mga kamay ko. Subalit sa kanyang padalos-dalos na kalokohan ay pinigilan siya ng hangal na si Kang Lang. At sabay na sinabi nito na sandali lang, nagulat naman ang matanda sa ginawang pagpidyo ni Kang Lang kaya naman tinanong niya ito na kung anong ibig sabihin nito. Sinabi naman ng hangal na si Kang Lang na huwag mong kalimutan dahil hindi mo pa natutupad ang iyong pangako, kapag nakuha na natin ang relic treasure, ibibigay namin siya sa iyo. Bahagya namang nenas ang matanda subalit wala siyang magawa. Umalis na naghihimutok ang matanda, at sinabi din ni Kang Lang na makakaalis na ang matanda. Lumapit naman si Lu Ying at sabay niyang sinabi na ang makalangit na sekta ng lason ay tunay na kasuklam-suklam. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sila kakampi ng sekta. Sinabi naman ni Kang Lang sa kanya na ito ay para sa kapakanan ng sekta, junior sister, huwag mag-alala tungkol dito. Dagdag pa niya na junior sister, hayaan mo akong ihatid ka pabalik sa pahingaan. Si Lu Hao naman ay same time na nagmamasid sa kanila at nag-aantay lang na bumalik ang dalawang nilalang. Nang makapasok ang dalawa ay nagulat sila dahil may tao sa loob. Nasabi pa nga nito na sa wakas ay bumalik na kayo subalit pinag-antay niyo ako ng matagal. Agad na sumugod si Kang Lang patungo kay Dugu Jian at sabay niyang sinabi na ikaw Dugu Jian, kaiyahiya mong magpumilit ng ganito, malinaw na tinanggihan ka ni junior sister Lu noon. Bahagya namang natawa si Jian at sinabi niya na huwag magmadali, hindi ako pumunta dito para pag-usapan ang mga personal na bagay. Ngunit upang ibahagi ang ilang impormasyong sa inyo. Tungkol sa kayamanan ng mga guho ng disyerto ng dagat na pilak. Sa mga sinabi ni Dugu Jian ay bahagyang nagulat ang dalawa. Bahagya namang ibinaling ang eksena kay Lu Hao na kung saan nakapasok na siya sa loob kung nasaan ang kanyang kaibigan. Naramdaman naman niya na may pumasok at tinatanong niya ito na kung sino ito. Naaninag niya ang pagpasok ni Lu Hao subalit hindi niya ito makita ng maayos. Lumapit si Lu Hao at patuloy niyang binabanggit ang munting mangkukulam. Dagdag pa niya na huwag kang matakot dahil nandito ako upang iligtas ka. Nang makita niyang si Lu Hao ang nasa harapan niya ay nanlaki ang kanyang mata. At biglang umiyak na sabi pa nga niya na haulo, ang akala ko ay hindi nakita makikita pang muli. Sinabi naman ni Lu Hao sa kanya na huwag kang mag-alala dahil ilalabas kita dito. Ngunit may dumating na nilalang at sabay nitong sinabi na walang sinoman sa inyo ang makakaalis dito. Napalingon si Lu Hao at nagtataka siya na kung sino ang nilalang.
Sinabi naman ng matanda na mabuti na lang at bumalik ako para tingnan ito, kung hindi baka nakatakas na kayo. Ang matandang ito ay si Chen Duzi, at nasa antas ng Fifth Holy Martial Realm. Sinabi naman ni Lu Hao sa kanya na ang nasa ikalimang yugto pa lang ng Holy Martial Realm ay nangangahas na pigilan ako. Dagdag pa niya na natatakot ako na wala kang kakayahan. Mabilis na sumugod si Lu Hao habang nagpapalabas ng matinding aura at naglansad ng isang atake at sa ginawa niyang atake ay tumilapon ang matanda. Subalit nakatayo pa din ang matanda sa ataking ginawa ni Lu Hao. Nasabi na lang ng matanda na bata, hindi ko inaasahan na mayroon kang lakas, pero sayang dahil ang lakas ng loob mong hawakan ng diretso ang 5 lason kung katawan ng miasma. Paano na ang lason ay nakapasok sa iyong katawan? Kahit na ikaw ay isang eksperto sa Heavenly Extreme Realm, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Bahagya namang nagulat si Lu Hao sa lason na kumapit sa kanya. Subalit ilang sandali lang din ay tumawa siya at sabay niyang sinabi na ngayon, ay makakakita ka ng pagbubukod. Mabilis na inabsorb ni Lu Hao ang lason at ginawa niya itong stone, sa pamamagitan ng bago niyang teknik na natutunan niya sa kanyang master. Nang makita ng matanda ang ginawa ni Lu Hao ay nagulat siya dito na sa isip-isip pa niya na sumanib na ang lason sa iyong baga at bituka, paano pa ito mapipigilan na palabasin? Dinurog ni Lu Hao ang lason at sabay niyang sinabi sa matanda na mukhang nagulat ka sa mga nangyayari. Dagdag pa niya na ang bagay ba na ito ay ang iyong alas. At nagmistulang usok ang lason sa loob. At mabilis na umatake si Lu Hao na hindi niya nanamalayan dahil sa bilis nito. Nasabi pa nga ni Lu Hao sa kanya na dumating sa masamang pagkakataon. Mabilis na nahawakan ni Lu Hao ang pagmumuka ng matanda at hindi pa din makapaniwala ito sa bilis na ipinakita ni Lu Hao. Ngunit sa kanyang mga tanong sa kanyang sarili ay mabilis siyang inihagis ni Lu Hao ng pagkataas-taas. At mabilis na tumalon si Lu Hao upang salubungin ito sa taas. At bigyan ng maraming suntok, at sa ginawa ni Lu Hao ay nagraragasang tumilapon na naman ang matanda. Napasigaw na lang ang matanda sa ginawa sa kanya ni Lu Hao na parang pinaglalaruan siya na parang bola. Lumabas sa katawan niya ang matinding lason habang nagraragasang pababa. Patuloy siyang nagpapalabas ng matinding lason sa kanyang katawan. Humagalpak sa sahig ang matanda subalit mabilis siyang sinundan ni Lu Hao. Sinabi naman niya kay Lu Hao na ikaw na bata ka nasa antas na ako ng ikalimang yugto ng Holy Martial Realm. Huwag mo akong pilitin na gamitin ko ang bang lakas ko subalit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita. Ay nasa harap niya na si Lu Hao at binigyan na naman siya ng isang atake dahilan upang tumilapon na naman siya ng malayo. Nasabi pa nga ni Lu Hao na puro walang kwenta ang mga sinasabi mo. Humagalpak sa pader ang hangal at nawala ng malay sa ginawang pangbubagbag sa kanya ni Lu Hao. Sinabi din ni Lu Hao na maswerte kang matalo kahit isang unang yugto ng Holy Martial Realm. Dagdag pa niya na pero dahil nandito ka, huwag kang aalis ng walang laman, ito ang tamang panahon na para manghiram ng kahit ano sa akin. Sa kabilang banda naman sa silid ni Lu Ying ay patuloy pa din ang pangungulit ni Dugu Jian sa dalawa. Sinabi naman sa kanya ni Lu Ying na nagbubuga ka ng katarantaduhan na alam ng lahat mula simula hanggang wakas, magsalita ka, at maglakas loob kang paglaruan ulit ako, ay kukunin ko ang buhay mo. Sumagot naman si Dugu Jian na sabi pa nga niya na kung ganun ay sasabihin ko sa inyo ang totoo, ngunit sa loob-loob niya ay natutuwa ito dahil alam niya na tapos na ang kanilang gawain. Ilang sandali pa ay sinabi na niya na sa totoo lang pumunta ako dito para pag-usapan ng walang kwentang bagay habang inactivate niya ang teleportation, at sabay niyang inasar ang dalawa. At sa ginawa niya ay sumabog na sa galit ang dalawa. Kaya naman sinabi ni Kang Lang sa kanya na naghahanap ka ba ng kamatayan, subalit pagupaman niya matamaan si Dugu Jian ay nawala na ito. At ang tangi na lang nilang nakita ay ang formation na ginamit ni Dugu Jian. Subalit napalingon sila sa labas dahil naramdaman nila ang nangyari dito. Nang mapagtanto naman ito ni Kang Lang ay mabilis siyang nagtutungo sa maliit na mangkukulam na sabi pa nga niya na hindi ito maganda pakiramdam ko ay isa itong patibong. Sa kabilang banda naman ay mabilis na umalis ang tatlo sa gusali. At sinabi ni Dugu Jian kay Lu Hao na ngayon tungkol doon ay naayos na ang lahat. Sinabi din naman ni Lu Hao sa kanya na huwag nang mag-alala, inayos ko na ang mga bagay na ito. Si Chen Duzi, marahil ay hindi siya makakatakas at siya ang sisihin ngayon. Ilang sandali pa ay nagising na si Chen Duzi na sabi pa nga niya na sobrang sakit ng aking katawan.
Dagdag pa niya habang paalis na ikaw na bata hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sakin, at sa oras na magkita ulit tayo ay sisiguraduhin kong magbabayad ka. Subalit bago pa man siya makaalis ay pinigilan na siya ni Kang Lang kaya naman nagulat siya dito. Sinabi naman ni Kang Lang sa kanya na kung saan pupunta ang matanda. Sinabi naman ng matanda na nababaliw ka na ba alam mo ba kung sino ako? Agad naman na sinabi ni Kang Lang na nagpapanggap ka pa na hindi alam ang mga nangyari, nandito ako para hulihin ka. Dagdag pa ni Kang Lang na nakita namin na ang lahat ng aking mga sumusunod na alagad mula sa daang panalo na sekta lahat ay namatay sa iyong makamandag na mga kamay. Shen Duzi, hindi ko inaasahan na makikipagsabuatan ka sa mga tao mula sa tatlong pavilion para magplano laban sa aking 100 Win sect. Nang inig naman sa takot ang matanda na sabi pa nga niya na hindi ko ginawa ang mga bagay na ito, makinig ka muna sa aking paliwanag. Nagalit naman si Kang Lang at pasigaw niyang sinabi na gusto mo pa ding makipagtalo. Kaya naman sa galit ni Kang Lang ay binigyan siya ng isang atake at sabay na sinabi niya na ipaliwanag mo ito sa aking mga disciples dyan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sina Lu Hao sa silid ni Dugu Jian. Pinagpahinga muna ni Lu Hao ang kanyang kaibigan upang makabawi ito sa kanyang lakas. Habang naglalakad sina Lu Hao ay sinabi ni Dugu Jian na ang maliit na bata na ito ay mukhang medyo patayo, ngunit lumiliko na siya ay isang tuso. Sumagot naman si Lu Hao na magpapagaling ako. Ibinaling naman ni Dugu Jian ang usapan tungkol sa kanilang napagkasunduan at sinabi niya kay Lu Hao na kung ganun, mag-aayos ako ng mag-aalaga sa kanya, ngayon, pag-usapan natin ang ating mga bagay. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sina Lu Hao sa 6 na sekta ng lungsod. Sinabi naman ni Lu Hao kay Dugu na hindi ba negosyo ang pinag-uusapan natin? Bakit tayo bumalik sa 6 na sekta ng lungsod? Sa mga sinabi ni Lu Hao ay sinabi ni Dugu Jian na ang pag-uusap sa negosyo ay hindi kailanman ginagawa sa bahay, ngayon, ililibre kita at bibigyan kita ng magandang panahon. Maya-maya pa ay nakarating na sila na kung saan ang lugar na ito ay isang pugad ng mga naggagandahang babae. Kaya naman sinabi ni Dugu Jian na nandito na tayo, antayin mo ako dito sa labas sandali. Nang lumabas ang isang babae ay nagsigawan ang mga tao at gusto nilang makita ang isang babae na nagngangalang Fairy Shein. Sinabi naman ng babae pakiusap ang lahat ay huminahon lang. Sa isip-isip naman ni Lu Hao na ganun pala dinala mo ako dito sa brothel. Ilang sandali pa sa malalim na pag-iisip ni Lu Hao ay lumapit sa kanya ang babae at tinanong siya nito na kung siya ba ay si Master Hu. Bahagya namang nag-aalangan si Lu Hao na sumagot na siya nga. Sinabi naman ng babae na matagal ka nang hinihintay ng aking mistress, dagdag pa niya na Master Hu, pakiusap sumunod ka sakin sa loob. Ngunit may isang hangal na sumigaw at pinigilan siya na pumasok. Nasabi pa nga ng hangal na matagal na paghihintay, bakit siya lang ang iniimbitahan ni Fairy Shein sa loob? Sinang-ayunan naman ito ng isang hangal na oo nga sino ba ang taong iyan? Nagsalita din ang isang hangal na sabi pa nga niya na naalala ko na ngayon, siya yung alagad mula sa Black Sword Sect kahapon. Nang marinig ng mga hangal ang sinabi ng isa ay bigla na lang pinagtawanan siya at sabay na sinabi na ang akala ko ang taong ito ay isang importante, subalit lumalabas na ito ay nagmula sa basurang Sword Sect. Dagdag pa ng hangal na dito sa loob ng 6 na sekta ng lungsod, ang Sword Sect ay ang katayuan ng Black Sword Sect ay hindi mas mahusay kaysa sa isang aso lamang, mayroon bang kulungan ng aso sa loob ng brothel? Hoy ikaw Black Sword Sect, papapasukin ka namin. Basta gumapang ka sa ilalim ng pandi ako, bilasan mo. Sa ginawang pangbabastos ng mga hangal ay hindi na nakapagpigil pa si Lu Hao sa kanilang mga kahangalan. Binigyan ni Lu Hao ng matinding sipa ang hangal na halos iluwa nito ang kanyang kinain. Tumilapon ng malayo ang hangal sa lakas ng sipa ni Lu Hao at dala-dala ang kanyang mga sinabi kanina. Sinabi naman ni Lu Hao sa kanila na wala akong planong pakialaman kayo. Pero ang pag-insulto sa sekta ko, hindi katanggap-tanggap yun. Sa nasaksihan ng mga hangal na disciple ay nasabi na lang nila na ganoon ba talaga kalakas ang sipa ng lalaking ito. Dagdag pa ng isa na ang Sword Sect ay mayroon pa ring ganoong katangian. Ngunit may dumating na naman na isang hangal na sabi pa nito kay Lu Hao na brother, ang umarte ng mayabang, ay sa tingin mo ba na ang Changge Gate ay walang kapangyarihan? Nakilala naman siya ng mga disciples na sabi pa nito na siya ay si Changle, ang elite disciple ng Changge Gate.
Dagdag pa ng isa na hindi ko inaasahan na nandito pala ito, ngayon ang batang ito ay mukhang magkakaproblema ng malaki. Dagdag pa ng hangal na Changle, na kapag si brother ay humingi ng tawad at yumuko ng maluwag sa loob. Ang aking Change Gate ay hindi. Subalit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita ay kwinilyuhan na siya ni Luhao. At mabilis na hinampas sa sahig ng walang pag-aalinlangan at walang nagawa ang hangal na ilat kuno. Nasabi pa nga ni Luhao na ito na ba ang elite ng Change Gate. Sa lakas ng ginawa ni Luhao ay nawala ng malay ang hangal. Sa pangalawang pagkakataon na nasaksihan ng mga disciples ay bahagya na silang kinakabahan na sabi pa nga ng isa na kahit ang elite ng Change Gate ay pinatumba lang ng isang galaw. Sinabi naman ni Luhao sa mga disciple na mayroon pa bang gustong lumapit upang humingi ng payo. Sa mga sinabi ni Luhao ay wala nang nakapagsalita na kahit sino man sa kanila. Ilang sandali lang din ay tinawag na siya ng babae, nasabi na lang ni Luhao na isang grupo ng mga tumatahol na walang alam kung hindi tumahol. Ilang sandali pa ay nakapasok na nga si Luhao sa loob. Nang makapasok si Luhao ay sinabi ng babae na si Master Hao ay nandito na. Nagulat naman si Luhao nang makita niya si Jian na nakaupo na. Kaya naman sinabi ni Luhao kay Jian na paanong nauna ka pang nakarating dito. Sumagot naman si Jian na gusto kong batiin muna ang aking eldest sister. Sinabi naman ni Luhao na kilala mo pala siya. Agad namang ipinakilala ni Jian ang kanyang eldest sister na si Shiin. Na agad naman siyang binati ni Shiin na ikinagagalak niyang makilala si Master Lu. Nang makaupo si Luhao ay agad niyang sinabi sa dalawa na diretsyo na agad tayo sa punto at sabihin agad sa kanya ito, at ano ang kailangan niyo sa akin. Sinabi naman agad ni Shiin na Master Hao, alam mo ba kung anong meron sa relic treasure na hinahanap mo? Sumagot naman si Luhao na hindi niya ito alam. Sinabi ni Shiin kay Luhao na bagaman marami ang puwersa dito sa lungsod, bukod sa Baisheng sect at sa amin, ay walang nakakaalam kung anong meron sa loob ng kayamanang ito. Sinabi naman ni Jian na sa pagkakaalam nila, mayroong isang malaking halaga ng Earth Profound Stone sa kayamanang iyon, sapat na upang matastusan ang lahat ng mga disciples ng isang pangunahing sekta para sa cultivation. Nagulat naman si Luhao sa kanyang narinig kaya naman nasabi niya na ang Earth Profound Stones. Subalit sa loob-loob niya ay natutuwa ito na sabi pa nga niya na mahusay, nag-aalala ako na hindi ako magkakaroon ng sapat na mga Earth Profound Stones. Natawa naman si Jian at sinabi niya kay Luhao na ngunit hindi ito ang punto natin, ang pinakamahalagang bagay ay ang kapangyarihan at ang hindi natuloy ang sinasabi ni Jian sa kadahilanang may pumasok na nilalang sa loob. Pumasok na naghihimutok si Kang Lang kay Jian kasama na si Lu Ying. Galit na galit si Kang Lang habang tinuturo niya si Jian na sabi pa nga niya na Jian na totoo ngang nandito ka. Sarkastiko namang sinabi ni Jian sa kanya na Kang Lang bakit parang nasobrahan ka ata sa pag-iinsayo. Galit na galit niyang sinabi kay Jian na ikaw, na isang nalalabi ng 3 Emperador's Pavilion, na nagbabalak na sabutahe ang ating pakikipagtulungan sa Sky Venom Sect. Dagdag pa niya na mukhang nandito ka rin para agawin ang top-grade martial technique na iyon. Sumagot naman si Jian na agawin. Ang martial technique na ito ay pagmamayari ng aming 3 Emperor's Pavilion sa unang lugar, kaya paano mo masasabi ang tungkol sa pagnanakaw? Tinanong naman ni Luhao si Shiin na bakit niya kayo tinatawag na mga labi ng 3 emperador na pavilion. Sa tanong ni Luhao ay sinabi niya na sasabihin ko ito sa iyo mamaya. Mabilis naman na sumugod si Lu Ying na sabi pa nga niya sa kanyang senior brother na ang mga salita ay walang kwenta, hayaan mo akong patayin ang demonic fiend na ito. Si Lu Ying ay nasa antas ng ika-5 yugto ng Saint Martial Realm. Mabilis na inatake niya sina Jian na agad naman silang naghiwa-hiwalay sa kanilang kinauupuan. Nilabas ni Luhao ang kanyang espada na sabi pa nga niya na may mga kaguluhan sa lahat ng dako. Dagdag pa niya habang iwinasiwas ang kanyang espada na dahilan upang tumilapon si Lu Ying sa isang was-iwas lang na pagod na ako sa ganitong pangyayari. Tumilapon si Lu Ying sa lakas ng ginawang atake ni Luhao na nagawa siyang mapinsala na kahit nasa antas na ito ng ika-5 yugto ng Saint Martial Realm. Sinabi naman ni Luhao na dahil ang gulong ito ay nagsimula sa akin ay hayaan niyo akong ayusin ito. Sa isip-isip naman ni Kang Lang na maliwanag na pareho sa ika-5 yugto ng Saint ay nagawa niyang masaktan ng husto ang nakatatandang kapatid na babae sa isang galaw, medyo kakaiba.
Kaya naman dahil sa alam niyang hindi niya kakayanin si Lu Hao ay agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga junior brothers na ihanda ang array. Mabilis na hinanda ng mga disciples ang kanilang formation na espada. Matapos nilang ihanda ang array ay agad na inactivate ni Kang Lang ang array. Ilang sandali pa ay dahan-daang lumalabas ang espada na nababalutan ng matinding enerhiya. At dahan-dahan itong lumulutang sa taas. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga itong natapas. Napansin naman agad ito ni Lu Hao at mayroon siyang naramdaman na kakaiba sa espada. Mabilis na tumalon si Kang Lang upang kunin ang espada sa itaas. Nang makuha niya ang espada ay agad siyang naghanda at sabay niyang sinabi kay Lu Hao na matugunan ang iyong wakas. Mabilis na umatake si Kang Lang kay Lu Hao na agad naman siyang sinalubong ni Lu Hao. Nagkaroon ng matinding salpukan ang magkabilang panig kaya naman nagkaroon ng pagsabog ang una nilang salpukan. Parehas silang umatras upang maghanda ng kani-kanilang mga atake. Sa isip-isip pa nga ni Lu Hao na malinaw na mayroon lamang siyang lakas ng ikapitong yugto ng Saint Martial Realm, paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang hampas na iyon. Agad na umatake si Kang Lang sa pangalawang pagkakataon na kalmado naman siyang inaante ni Lu Hao na makalapit. Sinabi naman ni Shein na Master Hao, hiniram niya ang kapangyarihan ng kanyang 5 senior brother na may mga formation. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin, mag-ingat ka. Napangiti naman si Lu Hao habang hinahanda niya ang kanyang atake na kung tawagin ay Dragon Fist, at sabay niyang sinabi kay Shi na wag itong mag-alala dahil medyo pabaya lang ako kanina. Bago pa man makalapit si Kang Lang ay sinalubong na siya ng atake ni Lu Hao dahilan upang tumilapon siya dala-dala ang kanyang natanggap na pinsala. Sa mga nangyari ay bahagyang nakaramdam ang 5 mga disciples ng panghihina. Sa pinsalang natanggap ni Kang Lang ay kahit sila ay nakatanggap din ng pinsala. Mabilis na sinugod ni Lu Hao ang 5 mga disciples na nagbibigay ng lakas kay Kang Lang. Binigyan ni Lu Hao ng isang atake ang 5 mga disciples na sabi pa nga niya na magsilayas kayong mga istorbo. Nenas naman ang isang disciple na sa isip-isip pa nga niya na nakakainis. Ang nalalabing ito ng 3 emperador na pavilion ay talagang kakilakilabot. Natawa naman si Jian na sabi pa nga niya na ang batang ito ay may talento talaga. Sinabi naman ni Lu Hao kay Kang Lang na anong mali. Kung wala ang iyong mga junior brothers, wala ka bang ibang paraan? Nakiusap naman si Shein at sinabi niya kay Lu Hao na Master Lu pakiusap wag mo siyang patayin. Bahagya namang nagtaka si Lu Hao sa pakiusap ni Shein. Nilapitan ni Shein si Kang Lang at sabay na sinabi niya na mayroon akong mga plano sa taong ito. Ilang sandali pa ay nilapat ni Shein ang kanyang 2 daliri at naglabas ito ng aura, na bahagya namang naramdaman ni Kang Lang at napasigaw na lang siya sa sakit. Natatawa namang sinabi ni Shein na Master Kang, tinamaan ka ng aking 3 Emperor's Pavilion's Tremor Needle sa iyong dibdib, dapat alam mo kung ano ito. Sinabi naman ni Kang Lang habang nahihirapan na kung ano ang gusto ni Shein. Sumagot naman si Shein na wala lang, gusto lang naming 3 na samahan ka sa Silver Sea Desert. Sa isip-isip naman ni Lu Hao habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ng babae na ang ginamit na pamamaraan ng babaeng ito ay hindi basta-basta. Makalipas ang 5 araw, ang 5 pangunahing sekta ay sumang-ayon na maghanap ng mga kayamanan ng magkasama sa disyerto ng dagat na pilak. Tahimik na nag-aantay ang mga disciples ng 5 pangunahing sekta kasama na si Lu Hao. Sinabi naman ni Lu Hao kay Shi na bakit hindi natin hintayin na walang tao sa paligid bago tayo pumunta para hanapin ang kayamanan. Agad na sinabi ni Shi na hindi na kailangan, ang buong disyerto ng Silver Sea ay puno ng mga tao mula sa 5 pangunahing sekta, walang makakatakas. Dagdag pa ni Shi na huwag kang mag-alala, na-control ko na ang Kang Lang, maaari tayong maglaan ng oras sa kayamanan. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Kang Lang na nandito na. Nagkaroon ng kakaibang hangin ang kapaligiran na agad na naramdaman ng mga disciples. Nasabi pa nga ng isa na kung ano ang problema at anong nangyayari. Lumabas ang malaking lawa sa gitna ng disyerto na malapit sa kanilang lahat. Sinabi naman ng isang disciple na tignan nyo mayroong lawa doon. Agad na nagsitakbuhan ang mga disciples patungo na kung saan ang lawa. Sinabi naman ng isa na mahusay, ang kayamanan ay siguradong nasa ilalim ng lawa. Dagdag pa niya na salamat sa pagtulong sa amin na mahanap ang pasukan sa mga guho. Kung ganon ay malugod kung tinatanggap ang kayamanang ito. Napalingon naman si Lu Hao sa direksyon ng nagsalita, sinabi naman ng mga disciples na siya ay si Inan,
ang Poison Lord ng Sky Venom Sect, sinabi din ng isang disciple na paano siya napunta dito. Nagalit naman ang isang nilalang na elder ng Chang'e Sect na sabi pa nga niya na Inan paano mo nalaman ang tungkol sa kayamanan. Napangiti naman ito na sabi pa nga niya na sa totoo lang may isang taong nagbigay ng impormasyon sa akin. Dagdag pa niya na tama ba batang bayaning Kang. Nagulat naman ang mga disciples na sabi pa nga nila na kung bakit ginawa ito ni Kang Lang. Dagdag pa ng disciple na si Kang Lang ay talagang nakipagsabuatan sa isang taong mula sa Sky Venom Sect. Sa mga narinig ni Kang Lang mula sa mga disciple ay nanggigil na siya sa galit. Sinabi naman ni Jian na ito ay nagiging kawili-wili. Kaya naman sa galit ni Kang Lang ay sinabi niya na naipaliwanag ko na sa iyo ang bagay na ito Kamsa si Chenduzi, ano pa ba ang gusto mo? Subalit sinabi ni Enan na gaano man karaming dahilan ang mayroon ka, ang Chenduzi sa huli ay namatay sa pamamagitan ng iyong kamay, dagdag pa niya na ang iyong sekta ng Baisheng ay magbabayad ng halaga para dito. Sinabi naman ng elder na ikaw Kang Lang, totoo bang ang sekta ng Baisheng mo ay nakikipagsabuatan sa mga demonyong halimaw na ito? Nagkaroon ng bahagyang pagtatalo sa magkabilang panig sa ginawa ni Kang Lang. Sinabi naman ni Inan na hayaan mong sabihin ko sa iyo, tungkol sa mga plano ng sekta ng Baisheng. Nais ng sekta ng Baisheng na harangin namin ang pangkat ng iyong sekta sa kalahati pagkatapos makuha ang kayamanan. Dagdag pa niya na pagkatapos ng gawain, ang mga kayamanang ito ay hahatiin ng pantay sa pagitan ng aming dalawang sekta. Ngunit alam kong ang sekta ng Baisheng ay hindi talaga gustong makibahagi sa amin, plano nilang patayin kami mula sa sekta ng kamandag ng langit pagkatapos ng katotohanan at kunin ang kayamanan para sa kanilang sarili. Batang bayaning Kang, tama ba ako? Sa mga sinabi ni Inan ay nanlaki ang kanyang mata at kinakabahan na siya sa pwedeng mangyari sa kanya sa ginawa ni Enan. Sa isip-isip naman ni Lu Hao na ang pagpatay ng dalawang ibon na may isang planong bato ay kawili-wili, ngunit ngayon tila hindi ko sinasadyang nasira ito. Sinabi naman ng elder habang naglalabas ng aura na nakikipagsabuatan sa mga demonyong halimaw para saktan ang mga kapwa miyembro ng sekta, ang iyong Baisheng sekta ay talagang mas masahol pa sa hayop. Dagdag pa niya na ngayon, itataguyod ko ang hustisya para sa langit. Kaya naman naghanda na siya ng isang atake upang paslangin si Kang Lang. Ngunit biglang lumapit si Enan sa kanya at sabay na sinabi na nararapat siyang mamatay. Dagdag pa niya na ngunit hindi mo ito oras para magbigay ng parusa. Walang pag-aalinlangan na pinaslang ni Inan ang isang elder. Sa nasaksihan ng mga disciples ang ginawa ni Inan ay nasabi na lang ng isa na ano ang dapat nating gawin. Narinig kong si Inan ay isang master sa Profound Extreme Realm, at sigurado akong tapas na tayo sa kanya. Sinabi ni Enan na makinig ang lahat, maliban sa apat na ito mula sa sekta ng Baisheng, lahat ng iba dito ay mag-SEAL na. Agad na nagsitakbuhan ang mga disciples sa takot na baka sila ay patayin pa ng baliw na si Inan. Sinabi din ni Enan kay Kang Lang na kapag nagkalat sila ng balita tungkol sa mga gawa ng iyong sekta ng Baisheng, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Sa sinabi ni Enan ay halos pumutok na siya sa galit subalit wala siyang magawa dito. Dagdag pa ni Enan na sapat na ang pakikipagtalo sa iyo, pagkatapos mong mamatay, kailangan kong magmadali at hanapin ang kayamanan. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Shein kay Jian na ikaw na ang bahala sa susunod. Sumagot naman si Jian na naiintindihan ko ng perpekto. Dagdag pa niya habang mabilis na patungo kay Inan na matagal na rin simula nung nakaunat ang aking mga laman-laman. Naramdaman naman agad ito ni Enan ang aura na patungo sa kanya. Kaya naman napalingon siya dito sa kanyang likuran. Sinabi naman ni Jian kay Inan na hindi masyadong may kakayahan ng mga subordinate mo, mukhang hindi man lang ako nahirapan para personal na makita kayo. Nasabi na lang ni Enan na agad niyang pinatay ang mahigit 100 eksperto sa ika-6 at ika-7 yugto ng Saint Martial Realm gamit lamang ang kanyang ika-9 na yugto ng Saint Martial Realm na lakas, dagdag pa niya na ito ba ang kapangyarihan ng 3 emperador na pavilion. Matapos ang kanyang malalim na pag-iisip ay agad siyang nagpalabas ng aura na sabi pa nga niya na namamatay na pakikibaka. Huwag kalimutan. At agad niyang nilabas ang kanyang aura at sabay niyang sinabi na ako ay isang pag-iral sa Profound Extreme Realm. Subalit bahagya naman siyang napaisip na hindi ata tama, bakit hindi ko maramdaman ang kapangyarihan ng Profound Extreme Realm. Sa malalim niyang pag-iisip ay nagsalita si Shein na elders,
Noong nakipagtulungan ka sa sekta ng Baisheng para agawin ang kayamanan sa desyerto ng dagat na pilak, hindi ba nila sinabi sa'yo na may mga formation na naghihigpit sa desyerto ng dagat na pilak, na pumipigil sa paggamit ng kapangyarihan ng apat na Extremes Realm? Sa mga sinabi ni Shein ay tama nga ang kanyang hinala kanina pa. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!